Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Mga natatanging accomplishments at serbisyong pangkaunlaran ng Armed Forces of the Philippines, mga mahalagang serbisyo at benepisyong hatid ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na sasagot sa inyong mga katanungan, pinagsama sa isang oras na programa, Usapang Serbisyo. Siguradong maliwalayan, hindi kami umaatras sa kahit na anumang laban. Kami ang Kawal Pilipino. Taglay namin ng tapang. Isang magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig at mga taga-subaybay ng ating programang Usapang Serbisyo. Ang Usapang Serbisyo ay mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes
alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito lamang sa ating himpilan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. 1134 kHz sa inyong mga talapihitan sa radyo, mga katropa. At syempre, huwag nating kalimutan, i-like, i-share ang ating programa na mapapanood at mapapakinggan sa ating Facebook Live, YouTube account at Twitter account ng EFP Radio DWWD. Good morning, good morning, good morning sa lahat nating mga katropang mga nakatutok ng maaga sa ating programa at syempre sa ating makakasama at makakaagapay sa loob ng isang oras nating programa. Diyan po naman sa technical side ang ating kasamang si Ronald Angeles. Ako po ang inyong katropang Beta Niete. Magandang umaga po sa lahat. At syempre, good morning, good morning, good morning. Ayan sa ating mga katropa dyan, kay Sir Eric Rosalado. Ayan. Good morning po, Ma'am Beth. Good morning po sa iyo, sir. At syempre sa ating mga katropa dyan po naman sa Antipolo. Good morning, good morning, good morning sa inyo dyan. Kay Otol Rachel Rin. At syempre sa mga ka-Otol natin dyan. Magandang umaga po sa inyo. At syempre kay Ella Mercado. Ayan, sa iba pa nating mga katropa, magandang umaga. At syempre, good morning sa ating mga katropa. Diyan po naman, lalong-lalo na ang ating commander ng CRS-EFP na walang iba kundi si General Makiling. Ayan, good morning po sa inyo, sir. At syempre, good morning din sa ating group commander, station manager at ang ating spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Walang iba kundi si Colonel Francel Margaret Padilla. Syempre, good morning din sa ating deputy group commander kay Major Cardinosa. Yan po mga katropa, ingat po tayo dahil syempre ito yung masasabi natin na climate change. Ito nga yung ating mga nararanasan ngayon na mga katropa kasi kahapon ang tindi ng init ng araw. Naku, nakakapaso ang init ng araw. Pero pagdating naman po ng bandang mga hapon, mga alauna, alas 2, biglang bumuhos ang ulan. Dito po naman sa Quezon City at dyan po naman sa Maynila, mga alas 4. Ang mga alas 2 ng hapon ay medyo umambon lamang. Umambon lang ang ating naranasan. Pero dali po tayo sa ambon. Mas mabuti pa nga ang umulan kaysa maambunan. Naku po, ang sakit sa katawan. Ay mga katropa, syempre batiin ko rin ng isang magandang umaga at happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan itong buwan ng Agosto. Ayan, itong buwan ng Agosto maraming nagbe-birthday. Isa na nga dyan, ang commander ng 2nd Infantry Division, walang iba kundi si General Ramon Sagala. Happy birthday! Ayan, dyan po naman kay commander ng 2nd Infantry Division. At syempre, happy birthday rin. O belated happy birthday kahapon. Nag-birthday ang ating kaibigan, ng aking sweetheart naman. Diyan po naman sa Bacoor, Cavite. Ayan, kay Hermelo Andrade. Good morning at belated happy birthday. At syempre kay Miss Dina Tapalia. Birthday po nila. At syempre, ngayong araw, nako, may nagdiriwang naman din ng kanyang kaarawan ngayong araw kay Lovely Guillermo, ang ating dating kasama dito. Pero nagpo-program na rin siya dito sa ating himpilan. Happy birthday, Miss Lovely Guillermo. At syempre, kay Ma'am Mina Marasigan ng NDRRMC. Magandang umaga at happy birthday po sa inyo, ma'am. Hello, good morning din kay Hello Popsi Benjamin na nakatutok din sa ating programa ngayong umaga. At syempre ang ating EFP-PGMC, yan, next week na raw sila dahil nagkaroon sila ng emergency na conference ngayong umaga at mga activities. Kaya next week ulit ang ating EFP-PGMC. Ang ating mga taga-utag, next week naman din po ulit sila. Yan
Good morning, good morning, good morning, good morning sa ating lahat na mga nakatutok sa ating programa. At syempre kay Ma'am January 7, magandang umaga, blessed morning po. Ayan sa lahat nating mga nakatutok sa ating programa. At syempre dyan po naman sa parting Bicol, good morning kay Ma'am January 7. At syempre kay Ma'am itong kay Luzia Sumyang Kauton Landangan. Magandang umaga po sa inyo. Okay mga katropa, tayo po muna ay magbigay. Ano bang uunahin natin? Ang ating weather, ayan, at kay Miss Ella Mercado. Good morning. Ayan. Thank you po ma'am. Okay. Magbigay po muna tayo ng weather update mga katropa para naman alam natin ang lagay ng ating panahon ngayong araw mga katropa. Weather update po muna tayo mula po naman sa Pag-asa DOST Forecasting Center. Ang ating weather specialist na walang iba kundi si Loridin de la Cruz Galicia. Yan, magandang umaga po sa iyo ma'am. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ang sentro nito sa layong 550 kilometers silangan huyang ng Infanta, Quezon. So ngayon po ang sentro niya ay nasa dagat pero as early as now ay nagdudulot na po ito ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon at sa silangang bahagi ng Visayas. Sa nakikita din po nating trajectory nitong LPA based na rin sa ating latest analysis at forecast, mataas ang tsansa na itong LPA ay lumapit sa ating kalupaan, mag-cross o tumawid sa Luzon landmass by tomorrow at by Friday naman ay lalabas ito ng ating kalupaan at bago ito tuluyang lumabas ng ating area of responsibility. So patuloy tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa dahil ito nga ang LPA, although hindi gaano kalakas yung kanyang hangin dahil LPA siya, ay may dala po itong mga pag-ulan, significant na pag-ulan at pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaya't patuloy po tayong mag-ingat at maging alerto. Samantala yung habagat ay patuloy pa rin nakakaapekto sa buong Mindanao at kanlurang bahagi naman ng Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. At magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng mga nabanggit po nating lugar. Para naman sa pagtaya po ng ating panahon for today, asahan natin ang maulap na papawirin at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley Region, sa Aurora, Quezon, Bicol Region, Marinduque at Romblon. Epekto po yan ng low pressure area. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi pa po ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. May tsansa lamang ho ng mga isolated at mga dagliang pagbuhos ng ulan. So again, yung mga kababayan natin sa silangang bahagi ng Luzon, dito nga po sa Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon, Bicol Region, Marinduque at Romblon, saan man ang inyong lakad sa araw na ito ay huwag hong kalimutang magdala ng payong dahil inaasahan natin magiging maulan ng panahon, dulot o direktang epekto ng low pressure area. Para naman sa pagtaya ng ating temperatura sa Legazpi City from 24 to 31 degrees Celsius, 26 to 32 degrees Celsius sa Tugigaraw, 24 to 32 degrees Celsius sa Lawag, sa Baguio ay malamig pa rin from 15 to 25 degrees Celsius, sa Metro Manila 24 to 33 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ay malamig din from 23 to 31 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Samantala dito naman sa Visayas at Mindanao, sa pagtaya po ng ating panahon, magiging maulan din dito sa Eastern Visayas, partikular po dito sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar Province, sa Leyte at Biliran, epekto ng low pressure area. Samantala dahil naman sa habagat ay inaasahan din natin ang maulang kondisyon ng panahon dito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, Sarangani at maging sa Negros Island Region dahil nga po sa epekto naman ito ng habagat o southwest monsoon. Sa pagtaya ng ating temperatura ay mananatiling from 26 to 31 degrees Celsius ang inaasahan natin sa Tacloban City, 27 to 33 degrees Celsius sa Cebu City, 24 to 33 degrees Celsius sa Iloilo, 26 to 32 naman sa Kalayaan Islands, 25 to 33 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 24 to 33 sa Cagayan de Oro, 25 to 33 sa Davao, 25 to 32 sa Zamboanga City at 25 to 33 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa City.
Wala rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Ingat pa rin sa ating mga kababayan na mandaragat, especially ho yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 5:41 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na 6:23 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Ayan po ang ating weather forecast mga katropa. Mula po naman sa Pag-asa, ang ating forecasting center ay walang iba kundi si Ma'am Loridine de la Cruz Galicia. Magandang umaga po sa lahat nating mga katropa. At ayan po, mayroon tayong LPA at pero hindi naman magkakaroon ng magiging bagyo. Ayan po mga katropa, wala naman pong dala ng hangin pero mayroong mga pag-ulan sa iba't ibang lugar o itong pulo-pulo na pag-ulan. Ayan, ingat po tayo mga katropa. Shout out daw sa lahat na mga veterans survivors. Ayan, good morning. Shout out sabi ni Ma'am Zumyang Lucia Zumyang Kauton Lansangan. Good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na ang ating mga veterano, mga katropa. O sayang wala yung ating ang ating PGMC ngayong umaga. Okay? So magbigay din po tayo ng ulat mula po rin naman sa labas ng ating himpilan. Nandiyan po ang ating mga katropa. Ang ating katropang si Ella Mercado, security guard, arestado sa kasong panggahasa sa sariling anak sa Marikina City. Naku po naman, ano ba naman yan? O, katropang Ella, go ahead with your report. Maraming salamat katropa. Arestado ng mga operatiba ng District Special Operation Unit Eastern Police District ang isang 42 anyos na security guard makaraang maharap sa maraming bilang ng kasong panggagahasa at sexual assault sa operasyong ikinasa sa Barangay Tumana, Marikina City. Kinilala ang akusadong si alias Jer na naisyuhan ng pag-aresto ng Marikina Family Court Branch 7. Base sa impormasyong hawak ng kapulisan, ang akusado ay itinuturong gumahasa sa 9 na taong gulang na kaanak nito na naganap noong buwan ng July hanggang buwan ng November ng taong 2020 sa kasagsagan ng lockdown o COVID-19 pandemic. Matapos ang 4 na taong itinakbo ng kaso, si Jer na top 3 most wanted person sa Metro East ay nakapiit ngayon sa custodial facility ng Marikina City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon. Ako naman ang inyong katropang Ella Mercado para sa DWDR versus Radio Boses ng Kawal Pilipino. Maraming salamat katropang Ella sa iyong balita. Naku, biro mo yan, ang tagal ng panahon, pandemic pinagkakataon pa na pandemic. Sariling anak, inabuso. Naku po, napakawalang kwenta nga magulang. Anong klaseng magulang ka? Di ka ba nakontento doon sa asawa mo, pati anak mo ay pinagsasamantalahan mo pa? Napakawalang kwenta na ganitong tao. Ano kaya, may mga, ito siguro ay may mga addict, may mga bangag sa droga. Yan, lasing sa droga. Kaya pati pamilya, sariling anak ay pinagsamantalahan. Ako, napakawalang kwentang tao at mabuti na lang ay nahuli ka na, makulong ka habang buhay. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa iyong anak. Ayan po mga katropa, siyempre, ilang araw na lang ang COMELEC ay malapit nang maabot ang target na 1 milyong rehistradong butante mga katropa at malapit na rin itong magtapos kasi ang 10 araw na pagpaparehistro, ayun na mga katropa, malapit nang maabot ng Commission on Election ang target nitong 1 milyong rehistradong butante para po naman sa 10 araw na national registration o nationwide registration mga katropa. Batay sa datos ng ahensya, umabot na sa 888.042 ang kabuuang bilang ng mga aplikante mula po naman sa iba't ibang panig ng bansa. Sa bilang na ito mga katropa, ang may pinakamaraming rehistrado ay ang Central Luzon na may 208,399
At sinundan naman ito ng Calabarzon na may 1,235. Buo na ang kumpiyansa ni Comelec Chairperson George Garcia na maabot at maaaring malampasan pa ang target na bilang ng nagpaparehistro mga katropa. Oo, marami talagang gustong bumoto at maraming nagpaparehistro dahil nga doon sa sangguniang kabataan o itong atin at may mga gustong tumakbo sa mga SK. At hindi pa naman nag-ano ang ating Pangulo kung ito ba ay matutuloy o ipagpaliban sa 2026 ang eleksyon nitong barangay at SK eleksyon. At ang DSWD naman mga katropa nananawagan ng mas matibay na pakikipagtulungan sa sektor ng PWD. Ayan po mga katropa. Nananawagan si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa lahat ng mga stakeholders na palakasin ang pakikipagtulungan sa sektor of person with disability mga katropa o itong PWD. Ito ay upang matiyak na makikinabang o makinabang din sila sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Binigyang diin naman ni Gatchalian na mahalagang ipagpatuloy ang pagtataguyod sa kanilang karapatan at pantay na pagpartisipasyon sa lipunan. Nananawagan din siya ng whole of nation approach mga katropa kung saan magtulungan ang gobyerno at ang mga organisasyon ng mamamayan upang makalikha ng tunay na inklusibong mga solusyon. Ayan po mga katropa ang mula po naman sa DSWD. So marami kasi tayo ngayong mga PWD na minsan ay hindi nakaka-receive ng kanilang mga benepisyo na ibinigay ng ating pamahalaan. Yung iba naman hindi na nga nagpaparehistro bilang PWD o hindi na nagpatala kaya wala silang mga benepisyo na nakukuha sa DSWD. O yung ating mga member naman ng mga 4Ps, ayan po mga katropa At ingat-ingat po kayo At ngayong mga panahon ngayon, ayan, yung mga marami na po ngayon yung mga member ng 4Ps, ayan, nag-graduate na. Dahil sabi nga nila ay nakaluwang-luwang na, nakaahon na sa kahirapan, kaya nag-graduate na sa 4Ps o Pantawid Pamilya Program. Sila po ngayon nag-iikot din para po naman doon sa mga bago na mga magiging membro ng Pantawid Pamilya Program o itong 4Ps. Kung sila ay kwalipikado, ay ipapalit po sila doon sa mga nag-graduate na mga miyembro ng DSWD na 4Ps. At ito namang kagustuhan ni Speaker Romualdez, mga katrupa, na ikinatuwa naman ng pagbaba ng inflation na tiniyak ang tulong ng Kamara sa pagpapababa ng presyo ng pagkain. Wala pa naman akong na-encounter na bubaba ang presyo ng pagkain, lalong-lalo na ngayong katatapos lamang ng bagyo ng nakaraang mga linggo, mas lalong tumaas ngayon ang presyo ng bilihin, lalong-lalo na gulay, isda, karne. Napakataas po ngayon ng halaga. Sinabi lamang nila na napababa daw, At, saan kaya sila namamalingke? Yan ay sa akin lamang dahil ako po ay halos araw-araw ay namamalingke po. Kaya wala akong nakitang mas mababang presyo ng bilihin. At eto naman, may parating pa tayong itong LPA o dagdagan na naman ang ulan
O yung iba naman sasabihin na hindi naku, ang hirap talagang intindihin na tila ba wala nang katapusan na pagtaas ng bilihin po natin. Pero saan nga ba nila nakuha? Tanong ko lang. Itong sinabing inflation rate na bumaba daw. Pagbaba ng presyo ng mga pagkain. Ayan ikinatuwa ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez nitong Martes ang ulat ng Philippine Statistic Authority kaugnay sa pagbaba ng inflation rate. Tiniyak na nito na ipagpapatuloy ng House of Representatives ang mga hakbang upang mapababa o pababain pa ang presyo ng pagkain. Kaya mga katropa dyan, sa inyong lugar, mababa ba ang bilihin ng pagkain? O Miss Ella Mercado, mababa ba ang pagkain dyan sa inyong area, dyan sa may Marikina? O ano bang lugar ang mayroon ngayong mababa ang bilihin? Ayon sa PSA, bumaba ang inflation rate sa 0.9% noong Hulyo mula po sa 1.4% noong Hunyo at 4.4% noong Hulyo ng nakaraang taon. Ayan. Pinonto rin ng House Speaker na bumaba na ang retail price ng bigas. Sa bigas, meron tayong nakikita na may mga bumaba nga na presyo, lalong-lalo na doon na sa 35 pesos per kilo na mabibili mo sa kadiwa. At matapos na pagpapatupad ng pagbaba ng import tariff mga katropa. Dagdag pa niya, ginamit ng Kamara ang oversight powers nito upang sugpuin ang pananamantala hoarding price ng manipulation mga katropa at iba pang ubusong na mga gawain ng ilang negosyante. Yung mga pang-abusong gawain ng mga negosyante, patong doon, patong dito, at iba kaya tumaas lalo ang presyo ng bilihin. Ang bigas, kasi dati ang bigas napakataas, ang pinakamababa before ay mayroon tayong 48 pesos, pinakamababa na yon. Pero ngayon, meron tayong mabibili na 45 pesos, pero sa kadiwa mo yan mabibili. Mayroon namang 48 pesos. Diyan po na sa pamilihan, sa mga rice retailers, sa mga bilihan sa palengke. Meron tayong mabibiling ganong presyo. Meron pa nga silang, pinakamababa is 48 pesos per kilo. Pero yung pinakamataas, meron tayong 60 pesos per kilo. Meron pang mas mataas dyan, yung tinatawag natin na dinurado. Mas mataas ang presyo ng dinurado at itong hasmin. Yun yung nakikita natin na medyo mababa. Pero pagdating dito sa pagkain, lalong-lalo na itong ulam, sa mga ulam, karne, gulay at ano pa man mga katropa, nako hindi pa mababa yan ngayon. Lalong-lalo na yung gulay, yung pichay, na kung dati sa isang tali mga katropa, kasi meron tayong mabibiling mga tali-tali lamang. O, diba? Yung nakabalumbon lamang, dahil nga, siyempre, yung iba, hindi naman pwedeng bumili na ng kilo-kilo kung wala ka namang tindahan, ang bumibili lang yata ng kilo-kilong mga katulad niyan ay yung may mga restaurant. Pero yung ating mga ordinaryong mamimili na araw-araw namimili, nagluluto ng ulam, ay doon lang tayo sa mga tali-tali. Dati kung nabibili natin ng, mataas na yung dati yung 10 piso ang isang tali na pichay, malalaki na yun na pichay, ay tumaas yun nung nakaraang linggo, tumaas po yan, nagiging 15 pesos. Pero nitong linggong ito, naku po, maliliit na nga na pichay, parang parang bagong sibol pa lamang, o maliliit na pichay, na dating 20 pesos per tali. Ngayon po, kahapon bumili ako 25 pesos per kilo, ay per tali. Mayroon pa ngang 30 pesos. Saan ang nagiging mura doon? 30 pesos ang isang tali. Ang ating mga gulay-gulay, ang ating mga alugbate na may tali-tali, yung alugbate, yung ating mga
saluyot, o ano pa naman mga gulay na kung dati 10 piso, ngayon po ay pumapalo na sa 20 pesos bawat tali. Yan ang katotohanan na kung kayo po ay araw-araw na namamalingke sa inyong lugar, makikita po ninyo kung gaano kamahal ang presyo ng bilihin. Ayan na. Ay, good morning sa sa kapatid. Ayan akong mangho diha sa Ormoc City kay Eleneta Escoton. Dahil perting mahal lagyud kaayo sa among palito na diri sa Maynila. $1 ba kaayo ba? Mahal, naku po, napakamahal ng bilihin. At kung dati, ang saging, ayan, ito po yung dati na saging saba, makakabili ka ng 50 pesos per kilo. Dito po naman yan sa Malati sa Maynila, 50 pesos per kilo ng saging saba. Pero ngayon po, pumapalo na po siya ng 65 pesos per kilo. Pero doon po naman sa may Libertad, pag doon ka namimili, medyo mas mababa po ng konti pag doon ka bumili ng saging saba. Pero pag dito sa Malate, 60 to 65 pesos per kilo. Kapag ang lakatan naman, ang iyong bibilhin, 100 pesos per kilo. So, ganyan po, kamahal ang bilihin po dito. Ang isda, nako, ang mahal ng isda. Kaya wala ka nang mapili, wala ka nang mabiling mura talaga ngayon. Mayroon man mura, makapagmura ka. Pag ikaw ay namimili, nakakapagmura ka sa mahal ng bilhin, lalong-lalo na kung ang pera mo, lalo ngayon yung sabi nga nila na araw de peligro, petsa de peligro, di ba? Kasi anong petsa pala ngayon? Ano na ngayon? 6 pa lang ng buwan ng Agosto. Pero ito na po ang petsa de peligro para sa amin dahil nga ubos na ang aming mga sweldo at tagal pa ang sweldo sa susunod, ano? At sa bilihin pa lang, naku po talaga naman, hindi mo na alam kung ano na ang pwede mong lutuin para po naman makairaos mo lang ang iyong buong maghapon para sa pagkain, mga katropa. Meron ng mura. Makakabili ka ng mura. Isda isda. Murang isda. Pumunta ka sa Pasay, bumili ka ng tinik. Marami nagtataka siguro, ano ba ang tinik? Ito po yung tinik po mga katropa ng malalaking isda. Katulad na lamang ng lapu-lapo, dorado, o ano pa mang mga malalaking isda, mga katropa na dinidibon. So yung mga tinik noon, ang lalaki ng tinik noon. Pag bumili ka doon, 20 pesos per kilo. Piliin mo lang yung sariwang isda. Sariwa pa kasi yung mga dinidibon nila. No? Kailangan madaling araw ka lang. Bibili ka doon, 20 pesos ang 1 kilo. Pero pag mayroon ding, kung baga wala silang gaanong dinidibon, medyo may kataasan, 150 pesos per kilo. Lalong-lalo na kapag yung tinik ng lapu-lapo. Pero kapag marami silang dinidibon, daming tinik, 20 pesos per kilo. Ito po ay pwede mong lutuin na sa bawan. Pwede mo siyang i-adobo. Napakasarap at ang taba-taba pa ka mo. O diba? 20 pesos. Dito ka na lang mura. O diba? Nakakakain ka na ng sariwang isda. Tinik nga lang. Yung iba, nagtataka, may makakain ka pa ba niyan? Bakit ka ba nakikibili ng tinik lang ang binibili? Kasi yun lang ang kaya ng pera. At saka kung maranasan po ninyo o matry po ninyo na bumili ng tinik, ay naku, napakasarap ng tinik na yan. Kasi ang tataba ng isda, lalong-lalo na sariwang-sariwa pa po yan. Pwedeng, ang sarap sipsipin kaya ng mga tinik, yung mga palikpik at yung yung pinakagitna ng tinik niya, yung pinakakatawan talaga niya, naku, ang tataba pa niyan. At mayroon pang kasamang mga bele. O, di ba? 20 pesos. O, magandang umaga. May buntag sa tanan diha sa mga taga-Ormoc. Kalabi na ganda ang ako mga igsoon. May buntag ninyong tanan, ha? Kay La Elmera, kumusta na mo diha? Kay Sisoy, kay Doroteo Escoton na Jr. Siyempre, kay Arvin at kay Joel. Kumusta ka mo diha tanan sa Ormoc City? At siyempre kay Mother Dear, ingon nga si Eileen nga, kuan ako no, pasaway kaayo si mama ba? Badlungon na kaayo ba? Ana jud na, basta tiguang na ta, badlungon na kaayo.
pabalik-balik o paulit-ulit ng mga sinasabi, ano? Dahil nga, siyempre, kumbaga, hindi na nila alam yung mga nakakalimutan na, kaya paulit-ulit. Tayo nga, ako nga, minsan akala ko nasabi ko na. Akala ko hindi ko pa nasabi. Yung pala nasabi ko na. O kaya nauulit-ulit. O di ba ang kulit? Ang kulit. O di ba? Minsan naman, nakakalimutan ko na. Akala ko ngayon, araw na ngayon. Akala ko Huwebes na ngayon. Aba, Miyerkules pa lang pala. O, di ba? Kaya yung mga naka-schedule para sa Huwebes, natawagan ko na. Na-schedule ko ngayon. O yan, tuloy lahat. Wala kahit isa dahil mali pala. Bukas pa pala yun. Ay, nako, Diyos ko Lord. O, diba? Si time, si kalimot. Okay, mga katropa. Ayan po, nagtatapos na naman po ang ating isang oras nating programa. Ingat-ingat po tayong lahat. Baon-baon po tayo ng panangga sa ulan at init ng araw. At ngayon medyo hindi maganda ang ating pakiramdam. Medyo masama talaga. Kaya ingat-ingat po tayo. Huwag tayong magpaambon. At mahirap na. Mga katropa. So, siyempre, susunod na po ang maraming salamat pala sa ating nakasama dyan sa technical side kay Ronald Angeles. At siyempre, andyan na rin si Roel Ferolino. Andyan na rin si Ferdinand Ponce. So, maraming salamat po sa inyo. Susunod na po ang programang Kumusta Pilipinas? Katropang Glenn Golchan. Ako po ang inyong katropang Beta Niete na nagsasabi ng isang magandang umaga and God bless everyone. Mga natatanging accomplishments at serbisyong pangkaunlaran ng Armed Forces of the Philippines, mga mahalagang serbisyo at benepisyong hatid ng mga pangunahing ahensya ng pamahalaan na sasagot sa inyong mga katanungan, pinagsama sa isang oras na programa, Usapang Serbisyo. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.